sabi ni Elmer Igos, nakita ko lang po sa isa sa video, nako po, ni Brother Soriano, ito yung ginamit niya na mga verses tungkol sa tithes po. Hebrews 7:5, Malakay 3:10, Hebrews 7:12, 2 Corinthians 9:7. Sige lang, sagutin lang ho natin. Kahit naman ay sagutin lang ho natin yung mga tamang interpretation ng talata. Hebrews 7:5, Malakay 3:10, Hebrews 7:12 at 2 Corinthians 9:7. Tingnan mo natin. Ituwid lang ho natin mga kapatid. Tingnan natin yung mga talatang ito kung mayroon ba kinalaman ang ikapo dito at pinagbawal ba. Una, 7:5 ng Hebreo. Basahin nga natin. At katotohanan ang mga sa anak ni Levi na nagsisitanggap ng katungkulang saserdote ay mayroong utos na kumuha ng 10 bahagi sa bayan ayon sa kautusan. Sa makatuwid ay sa kanilang mga kapatid, bagamat ang mga ito ay nagsilabas sa mga balakang ni Abraham. So, tinan niyo mga kapatid, bantayan po ninyo yung pagbasa ng talata at yung explanation. Ang conclusion kasi, dahil dito, sa talatang ito, kaya wala nang ikapo kasi hindi tayo mga Levita. Ganon yung ang tanong, yun po ba talaga ang intention? Yun po talaga ang ibig sabihin ng talata? O sinasabi sa talata kung bakit kinakailangan sila magbigay ng ikapo? No? Kasabi diyan, katotohanan sa mga anak ni Levi, nagsitanggap ng katungkulang meron silang utos na kumuha ng 10 bahagi ayon sa kautusan. Bakit? Kasi nga, yung mga Levita ay walang mana. Sa makatuwid sa kanilang kapatid, bagaman ang mga ito nagsilabas sa mga balakang ni Abraham. Bakit nadamay pa si Abraham dito? Hindi man sa Israel pa. Kasi alam niyo mga kapatid, bago pa yung Israel, si Abraham, nagbibigay na ng ikapo. Kaya kung gagamitin ito para sabihin na ang ikapo ay hindi para sa atin, kundi para sa mga Levita, yung talata din na magpapatunay na yan na hindi nga tama ang ganong konklusyon. Bakit? Nagsimula sila sa mga balakang ni Abraham. Si Abraham kasi ay meron ng pag-iikapo sa kanya, wala pang Israel. Kaya kung ang conclusion sa talata, bawal at hindi ayon sa atin ang pagbibigay ng ikapo, ayon sa talatang yan, hindi yan na rin talata ang sasagot sa kanila, Brother Gomer. Di ba? Tama yun, Brother Johnson. Kasi alam nyo kung titingnan nyo itong 7 ng Hebreo, wala po tayong makikita dito mga kapatid na ipinapahinto dito yung pag-iikapo. Manapa, kung talagang pag-aaralan natin ng mas malalim itong talatang ito, Brother Johnson, ay dapat mas pa nga tayong mag-ikapo ngayon. Alam nyo kung bakit? O tingnan mo. Ang sabi dito sa 3, basahin muna natin ang 3. Para makita po nila kung ano yung sinasabi dito nung nagsulat ng Hebreo. Ano yung gusto niyang ipunto sa bagay na ito. Ipinapatigil ba dito sa talatang ito nung nagsulat ng Hebreo ang pag-iikapo? O tingnan po natin. Yun ba yung context ng pag-uusap? Bakit napunta sa ikapo ang usapan? Okay. Ang sabi dito ng talatang 3, dito ko na umpisan sa talatang 3, na walang ama, walang ina, ang tinutukoy dito, Brother Johnson, ay si Melchizedek. Walang tandaan ng lahi, walang pasimula ng mga araw, ni katapusan ng buhay man, datapwat naging katulad ng anak ng Diyos, ay nananatiling saserdote magpakailanman. Ito po ay si Melchizedek. Ang sabi sa 4, sinin po ninyong mabuti ang talatang 4, nilayin nga ninyo, sabi niya, kung gaano ang kadakilaan ng taong ito. Sino? Ni Melchizedek. Bakit? Na binigyan ni Abraham na patriarka ng 10 bahagi ng mga pinakamagaling na samsam. So ang sinasabi dito nung nagsulat ng Hebreo, Brother Johnson, sinasapantahan natin si Pablo, no? Ang sinasabi niya rito, nilayin nga daw natin kung gaano ang kadakilaan ni Melchizedek na mismong si Abraham ay nagbigay ng ikapo kay Melchizedek. Okay?
Tapos ang sabi niya sa verse 5, ito na yung binigyan na talata. Katotohanan at katotohanan ang mga sa anak ni Levi na nagsitanggap ng katungkulang saserdote ay mayroong utos na kumuha ng ikasampung bahagi sa bayan ayon sa kautusan. Sa makatuwid ay sa kanilang mga kapatid, bagamat ang mga ito ay nagsilabas sa mga balakang ni Abraham. 6. Ngunit, yaong ang talaan ng lahi ay hindi ibinibilang sa kanila, si Melkisedek ay kumuha ng ikasampung bahagi kay Abraham. Nakita mo ang punto niya rito? At pinagpala yaong may mga pangako. Ang sabi niya sa 7, datapwat walang anumang pagtatalo. Ang mababa ay pinagpapala ng mataas. Anong ibig sabihin? Dito, itinuturo ng Hebreo na si Melkisedek ay mas mataas kay Abraham. Bakit? Kasi si Melkisedek pinagpala niya si Abraham. Kaya ang sabi niya, walang anumang pagtatalo, ang mababa ay pinagpapala ng mataas. Sa talatang 8, at dito'y ang mga taong may kamatayan ay tumatanggap ng ikasampung bahagi, yung mga Levita. Okay? Ayon sa pagkasiserdote ni Aaron. Datapwat doon. Sabi niya, datapwat doon. Kanino? Kay Mel ay ang isa na pinatutunayang nabubuhay. At sa makatuwid bagay, sa pamamagitan ni Abraham pati ni Levi, na tumatanggap ng ikasampung bahagi, na nagbayad ng ikasampung bahagi, sapagkat siya'y nasa mga balakang pa ng kanyang ama, nang ito'y salubungin ni Melkisedek. Ano ang sinasabi rito? Kahit yung mga Levita na mga saserdote, sa pamamagitan ni Abraham na kanilang ama, ay nagbigay ng ikapo kay Melkisedek. So wala kayong makikita dito mga kapatid na anino man lang na ipinapatigil na yung pagbibigay ng ikapo. Bakit? Si Melkisedek dito nalilinya yung pagiging saserdote ni Kristo, Brother Johnson. Tama. So ang sinasabi dito, kung si Melkisedek nga binigyan ni Abraham ng ikapo, ay bakit pag si Kristo ang saserdote ayaw na natin magbigay ng ikapo? Oh, wala pong sinasabi dyan na wag nang magbigay ng ikapo. Kundi ipinapaliwanag dyan ni Pablo na si Abraham mismo nagbigay ng ikapo sa saserdote na si Melkisedek. At si Melkisedek dito nalilinya yung pagiging saserdote ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po yung sinasabi at sinasabi rito, mas dakila si Melkisedek kay Abraham. Aba ay kung itong si Melkisedek ay binibigyan ng ikapo at yung mga Levita naman ay kumukuha din ng ikapo, pero mas mataas si Melkisedek kaysa sa mga Levita. Bakit? Kasi yung mga Levita mismo, ang sinasabi rito, nagbigay ng ikapo kay Melkisedek sa pamamagitan ni Abraham, Brother Johnson. Kaya wala tayong makitang dahilan dito na sasabihin, wala nang ikapo dyan. Wala pong makikita tayo dyan. Mana pa, Brother Johnson, kung titingnan mo ang ikapo, hindi po yan para sa Levita. Ito yung binadala na ano? Basahin po natin ang bilang 18, talatang 21. Ano ba yung ikapo na yan? Yan ba'y talagang para sa Levita? Hindi. Ang sabi sa 18, 21 ng mga bilang, ang sabi ganito, sa 21, sa bilang 18, 21, at sa mga anak ni Levi, pansinin po ninyo ang talata na yan, ay narito, aking ibinigay ang lahat ng ikasampung bahagi sa Israel na pinakamana, naganti sa kanilang paglilingkod, na kanilang ipinaglilingkod sa makatuwid bagay sa paglilingkod sa tabernakulo sa kapisanan. So yan po yung dahilan kung bakit ibinigay yung ikapo sa mga anak ni Levi, kasi nga wala silang mana, Brother Johnson. Ay para kanino ba talaga yung ikapo na yan? Dito basahin natin sa Levitico sa 27, ang talata nito ay 30. Sa 27:30.
Ang sabi niya rito, ang lahat ng ikasampung bahagi ng lupain, maging sa binhi ng lupain, o sa bunga ng punong kahoy, ay sa Panginoon. Magiging banal sa Panginoon. Nakita niyo po yan? Yung ikapo ay banal sa Panginoon, Brother Johnson. Oh, at yung Panginoon ang nagbigay ng pahintulot na itong ikapo na ibibigay ay sa Levita kasi nga wala silang mana. Yan. Yan po ang ibig sabihin niyan. At kung babasahin pa natin yung 32, anong sabi niyan? At lahat ng ikasampung bahagi sa bakahan o sa kawan, anumang madaan sa tungkod ay magiging banal sa Panginoon. Ang ikasampung bahagi. Kaya nga si Abraham ay talagang nag-iikapo, Brother Johnson. Nung wala pang Levita, ang tumatanggap ng ikapo ay si Melchizedek. Tama? Ngayon, nung dumating yung mga Levita, ay ibinigay ng Diyos yung karapatan na yung mga ikapo na ibibigay ng mga tao ay sa Levita ibibigay kasi nga wala nga silang mana. Pero yan po ay banal. Yang ikapo ay tinatawag na yan ay para sa Panginoon. Banal para sa Panginoon. Brother Johnson. Yung pong dalawang talata, tapusin natin to kasi yung Malakias 3:10. So, napaliwanag ko natin yung Hebreo City 5, tapusin lang po natin na sablay, mali, ang Malakias 3:10 naman. O, puntahan natin yung Malakias 3:10. Bawal ba? Sabi ng 3:10. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Ayun naman pala eh. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. So, hindi antay-ikapo ito. Hindi lang natin alam kung paano pinaliwanag. Nagtalon-talon kasi. Sige. Pero dito sa dalawang talatang nauna, walang pagbabawal ho dyan. Baka dito sa Hebreo City 12. O, tingnan natin. Baka dito siya... ginamit mo rin pala ito eh. Hindi ko tinuloy sa 12 eh. Sige, ituloy na. Sige, tuloy na natin. City, kasi 5 kanina. Kasi hanggang 10 lang yung binasa ko pala eh. kanina eh. Ituloy natin. Hanggang 10 binasa mo kanina, di ba? Hanggang 10. 11 at 12, basahin natin. Tapos tuloy. Basa. Ngayon, kung may kasakdalan nga sa pamamagitan ng pagkasaserdote ng mga Levita, sapagkat sa ilalim nito ay tinanggap ng bayan ang kautusan. Anong kailangan pa na magbangon ng ibang saserdote ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek at hindi ibilang ayon sa pagkasaserdote ni Aaron? So, ang pinag-uusapan dito mga kapatid ay yung pagkasaserdote na. Doon sa nauna, ay pinag-usapan yung tumatanggap yung mga Levita dahil sa sila nga ay walang mana ayon doon sa binasa na rin ni Brother Gomer doon sa Exodus. Ngayon naman dito, may kautusan na sinasabi na sapagkat sa ilalim nito ay tinanggap ng bayan ang kautusan, anong kailangan pa na magbangon ang ibang saserdote ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek at hindi ibilang sa pagkasaserdote ni Aaron? Kasi ba, yung kautusan na tinutukoy dito, ay yung kautusan tungkol sa pagkasaserdote na bakit mayroong bumangon na saserdote ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek hindi ayon sa pagkasaserdote ni Aaron. Ano yung pagkasaserdote ni Aaron? Ito yung batay na kailangan magkaroon ng saserdote dapat ay galing sa lahi ng mga Levita. Yan naman itong bakit bumangon ang pagkasaserdote ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Ito na yung itutuloy natin. Basahin natin muna yung 12. Sapagkat ng palitan ang pagkasaserdote, ay kinailangang palitan naman ang kautusan. Yon. So, hindi na ikapo ang pinag-usapan dito, kundi yung paglitaw ng saserdote ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Sino yon? Basa. Sapagkat yaong tungkol sa kaniya ay sinasabi ang mga bagay na ito ay naukol sa ibang angkan, na doon ang sino may hindi naglilingkod sa dambana. 14. Yan ang sagot. Sapagkat maliwanag na ang ating Panginoon ay lumitaw mula kay Huda, na tungkol sa angkan yaoy walang sinalitang anuman si Moises hinggil sa mga saserdote.
O, di yan linaw ho, mga kapatid, kung ano yung pinag-uusapan dyan ng kautosang pinalitan. Pagkasaserdote ni Kristo, ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek, lumitaw siya galing sa lahi ng Huda. Kaya, yun yung kautusan na nabago. Kasi dapat ang kautusan, pagkasaserdote, dapat lahat galing sa lahi ng mga Levita. Pero si Kristo lumitaw, ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek, galing siya sa lahi ni Huda. Ibig sabihin, hindi Levita ang pinanggalingan niya. Brother Gomer, yung 2 Korinto 9:7, ito yung pinakahuli. Bago tayo pumunta doon, Brother Johnson, may gusto lang akong idagdag dito sa Hebrew 7, ano? Alam nyo kasi, mga kapatid, yun yung sinasabi natin dito sa 7. Ang context talaga nito, Brother Johnson, ay hindi ikapo. Ang context talaga ng pinag-uusapan natin dito ay yung kadakilaan ni Melchizedek, no? Yun po yung pinag-uusapan dito. Kung gaano siya kadakila, kaya po pumasok yung ikapo kasi nga si Abraham mismo ay nagbigay ng ikapo kay Melchizedek. At alam mo kung saan nanggaling itong talata, Brother Johnson? Tingnan nyo yung sa 6:20. Diyan po galing yan eh. Hindi naman sa 7:1 nag-umpisa. Actually, dito nga, kung pag-uusapan natin, mula sa 5, pinag-uusapan na yung pagiging saserdote ng ating Panginoon eh. Dito, umpisa natin sa 6:20. O tingnan mo rito. Hindi nagbago yung context hanggang doon sa binasa mong talata, Brother Johnson. Ang sabi niya dyan, na dooy pumasok dahil sa atin si Jesus, na gaya ng pangunahin na naging dakilang saserdote magpakailanman ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. So dyan pa lang sa 6:20, ang pinag-uusapan na dito, Brother Johnson, ay yung pagkasaserdote ng ating Panginoon na ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Nakita nyo? Kaya kung idudugtong mo ngayon yung 11, sa 7:11, tingnan mo. Kasi ang sabi niya dyan, Brother Johnson, maliwanag eh. Ngayon, sabi nung nagpaliwanag, ngayon, kung may kasakdalan anya, kung may kasakdalan nga sa pamamagitan ng pagkasaserdote ng mga Levita, sabi niya, ay bakit kailangan pang magbangon ng ibang saserdote sa pagkasaserdote ni Kristo, ni Melchizedek? At yan nga ang ating Panginoong Jesucristo, Brother Johnson. Kaya walang kinalaman talaga dyan yung ihihinto ang ikapo. Wala nang ikapo. Naliitan lang sa ikapo. Kaya tingnan niyo yung magkadugtong dyan na verse, Brother Johnson, sa 6:20 at yung 7:11. No? Yan po yun. Kumbaga, diyan po na napaloob, pinaliwanag nung nagsulat ng Hebreo, yung kadakilaan ni Melchizedek at dito naaayon yung pagiging saserdote ng ating Panginoon. Ay ngayon, kung ang ating Panginoon na, Brother Johnson, ang saserdote, ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Tingnan nyo ha, kung si Melchizedek ay binigyan ni Abraham ng ikapo, at tayo naman, Brother Johnson, ay binhi ni Abraham, ay bakit naman hindi tayo mag-iikapo sa ating dakilang saserdote na si Kristo? Hindi ba? Tama. Tapos babasahin 9:7. O sige, puntahan na natin. Kasi ganito yung pagpapatunog nila dito, Brother Johnson. Para masundan lang ng ating mga kapatid, paano nagdugtong-dugtong itong mga talata na ito. No? Kung paano niyang napagdugtong-dugtong ito. Ganito kasi ang pagbabasa niya. O, kita papakita ko sa inyo, mga kapatid. Babasahin niya muna yung 5. At katotohanan, ang mga anak ni Levi na nagsitanggap ng katungkulan sito ay mayroong utos na kumuha ng 10 bahagi. O yan. Pagkatapos basahin yan, abay babasahin na itong 12, Brother Johnson. Kasi ikapo daw eh. Yung mga Levita tumanggap na ikapo, may utos. Ay pinalitan ang Levita. Hindi na, kasi tapos sabi niya sa 12, nang palitan niya, ito na, nang palitan ng pagkasiserdote, ay kailangang palitan naman ang kautusan. Ngayon, itong talatang 12 na ito, dudugtungan niya ito, Brother Johnson. Alam mo ang kadugtong niyan? Ang kadugtong niyan, ano ang ipinalit? Yung 2 Korinto. Doon ngayon tatakbo. Anong ipinalit? Basa. O, kita mo na? O.
Ikalawang Korinto 9:7. Oh. Kahit nasaan basahin, 9:7. kahit nasaan basahin dyan mga kapatid, kahit kung marunong ho tayong mag-observe, marilikita natin mali-mali yung ganon. Dahil unang-una, wala pong pinasabi doon na pinagbawal na yung ikapo. Ang nagkaroon ng palitan no doon ay yung pagkasaserdote. So, binanggit na nga sa talata, dapat hindi natin lalagyan ng ibang meaning. Tapos, pagdating sa unang Korinto, 9:7, nakasulat dyan, sabi, Ito na. oh, Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. So, yan na yung basa. So, ang conclusion, iba na. Hindi na ikapo. Di ba ang dali? Ganon po yun. Kasi para makalundag siya doon sa 9:7, ang idadagdag niyang salita doon sa nang palitan ng pagkasiserdote, kinakailangang palitan ng kautusan. Abay, may dagdag yun, Brother Johnson. Anong ipinalit? Ayun ang matindi doon. Yun ang wala na sa Biblia. Pagdating mo naman doon sa unang Korinto, 2 Korinto 9:7, mayroon ba doon nakalagay na, ito na ang kapalit ng ikapo? Meron bang nakalagay dito? Wala eh. At kung babasahin mo ang konteksto nito, Brother Johnson, abay ito'y ambagan dahil sa kagutom sa Jerusalem. Na pinapangasiwaan ni Pablo at saka ni Timoteo. At walang kinalaman dyan yung ikapo. At hindi siya binanggit, ito na yung kapalit ng ikapo. Brother Johnson. Yan. Okay. So, ayan, nakita ho natin, naituwid po natin mga kapatid yung yung mga talatang nababaliktad. Okay?